ang tipan at anyong huwaran. At lumapit si Moses at isinisay sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng mga palatuntunan, at ang buong bayan ay sumagot ng paminsan at nagsabi, lahat ng mga salita ng sinasalita ng Panginoon ay aming gagawin. Matapos may pahayag ng malakas ang 10 utos at bigyan si Moises ng pangunahing hanay ng kautosan, nais ng Elohim na makipagtipan sa Israel. Simple lang ang tipan. Ko ang magiging Elohim nyo. Poprotektahan ko kayo at pagpapalain kayo sumunod sa aking kautosan. Matapos isulat ang tipan sa isang balumbon, kailangang pagtibayin ito ng magkabilang panig. Pinagtibay ito ng mga tao, sinabing tutuparin nila ito. Paano ito pinagtibay ng Elohim? May dugo, may kapistahan at may isang modelo upang matulungan silang maunawaan ang tipan. Ang tipan, ang dugo ng tipan, ang katuparan ng tipan, ang pagkain sa tipan. Ang huwaran, ang layunin ng huwaran, ang paghahanda ng huwaran. Ang tipan, ang dugo ng tipan. At kinuha ni Moises ang dugo at iniwisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na pinagkipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Paano ginawa ang tipan? Binasa ang tipan, sumang-ayon ang mga tao. Ito ay itinala sa pamamagitan ng pagsulat. Isang altar ang itinayo. 12 haligi ang itinayo. Nag-alay ng mga handog na sinusunog. Kalahati ng dugo ay winisik sa altar. Binasa muli ang tipan. Sumang-ayon muli ang mga tao. Ang kalahati ng dugo ay winisik sa mga tao. Pinahayag ito ni Moises na dugo ng tipan. Isang pagkain ang idinaos upang pagtibayin ang tipan. Kinilala ng Elohim ang Israel bilang isang bayan, 12 hanay. Lalo niyang pinahahalagahan ang mga kabataan at kanyang pinagkakatiwala ang kanyang sarili sa bawat tao ng paisa-isa, pagwiwisik ng kanyang dugo sa kanila. Nais ng Elohim na makapagrelasyon sa atin sa bawat isa at bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. Ang kataparan ng tipan, at kanyang kinuha ang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan at kanilang sinabi, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay mamasunurin. Sa ganap na katapatan, nangako ang mga tao na tutuparin ang tipan. Ang pangakong iyon ay panandalian lamang. Ang sumunod na henerasyon ay nagngako rin at tutupad sa tipan. Ngunit malinaw na binalaan sila ni Josue, hindi kayo makakapaglilingkod sa Panginoon. Ano ang pumipigil sa atin sa pagsunod sa Elohim sa kabila ng ating mabuting intensyon? Sa likas na katangian, tayo ay masuwayin at wala tayong magagawa para baguhin ang ating hilig. Ngunit kung hahayaan natin siya, mababago ng Elohim ang ating likas. Siya ay naglilinis, nag-aalis, nagbibigay at nagtatakda upang masunod natin siya. Siya lang ang nagpapalakas sa atin. Ang pagkain sa tipan. Nang magkagayoy sumampa si Moises at si Aaron, si Nadab at si Abiyo, at 7 ng mga matanda sa Israel, at sila'y tumingin sa Elohim at kumain at uminom. Gaya ng nakita natin sa halimbawa ni Jacob at Laban, sa sinaunang silangan, ang pagpapatibay ng isang tipan ay may kasamang pagsasalo ng magkabilang panig. Sa Sinai, nag-alay ang Diyos ng pagkain ng tipan sa 74 na tao, sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu at 70 matatanda na kumakatawan sa lahat ng tao. Nang itatag ni Yeshua ang bagong tipan, ginawa niya rin ang pagkikipagsalo sa 12 apostol. Sa tuwing tayo ay nakikibahagi sa hapunan ng Panginoon, nire-renew natin ang ating tipan sa Elohim. Sa pamamagitan ng pagkikibahagi sa tinapay at alak, pinagdiriwang natin ang kapatawaran at kaligtasan sa mayroon tayo kay Yeshua. Sa kabila ng kanilang sukdulang pagtanggi sa kaligtasan, maging sina Nadab, Abihu o Juda ay kasama sa kasunduang pagsasalo na ito. Ang huwaran. Ang layunin ng huwaran. At kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Bilang garantiya na tutuparin niya ang kanyang bahagi ng tipan
Nagpasya ang Elohim na humayo at manirahan kasama ng mga tao. Ngunit ang pisikal na presensya ng Elohim ay mga ngahulugan ng agarang kamatayan para sa kanilang lahat. Kaya inutusan niya silang magtayo ng isang santuario kung saan ipapakita niya ang kanyang presensya. Ang presensyang ito ay pinakita sa mga simbolo dahil ang Elohim ay hindi pisikal na naninirahan sa alinmang templo sa lupa. Ipinakita kay Moises ang modelo at binigyan ng tiyak ng mga tagubilin para sa pagtatayo nito. Ang mga tao ay hinilingan na mag-ambag ng mga kinakailangang materyales. Ang santuario at ang templong itinayo ni Solomon ay parehong modelo ng santuario na itinayo sa langit. Kung ang isang Israelita ay papasok sa santuario, siya ay pumapasok sa simbolikong paraan sa mismong presensya ng Elohim hanggang sa napunit ang tabing ng mamatay si Yeshua. Ang paghahanda ng huwaran. Tignan mo aking tinatawag sa pangalan si Bezaleel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Juda, at aking pinuspos siya ng Espiritu ng Elohim sa karunungan at pagkakilala at kaalaman at sa lahat ng sari-saring gawain. Bagamat binigyan ng Elohim si Moises ng napakadetalyadong mga tagubilin tungkol sa pagtatayo, hindi niya sinabi sa kanya ang bawat detalye, ano ang dapat na hitsura ng tansong hugasan, mga kerubin, mga mitra ng mga saserdote, at iba pa. Nagbigay ito ng pagkakataon sa banal na Espiritu na gumawa sa mga kaloob ng mga tagapagtayo. Para sa mga detalyeng ito, pinagkalooban ng banal na Espiritu ng mga natatanging kaloob sina Bezaleel na siyang namahala sa buong proyekto, si Aholiab na kanyang punong katulong, iba pang mga taong tumulong sa gawain. Sa gitna ng mga tagubilan para sa pagtatayo ng santuario, mayroong espesyal na pagbabanggit sa Sabado. Ano ang kinalaman ng Sabado sa lahat ng ito? Kabanalan ang susi. Upang makalapit sa banal na Elohim, dapat tayong maging banal. Tulad niya, ang Sabado ay tanda ng kabanalang iyon. Sa pagtatayo ng santuario bilang isang tahanan ng Elohim, inutusan si Moses na gawin ang lahat ng bagay ayon sa anyo ng mga nasa langit. Tinawag siya ng Elohim sa bundok at ipinakita sa kanya ang mga makalangit na bagay at sa kauri nila ang tabernakulo. Kasama lahat na napatungkol dito ay ginawa. Kaya sa Israel na kanyang ninanais ng gawing tahanan, kanyang inihayag ang malulahating mithiin ng pagkatao. Ngunit sa katangiang ito sa kanilang sarili ay hindi nila makamit. Ang payag sa Sinai ay nagpakita na lamang sa kanila na kanilang pangailangan at kawalan ng kakayahan.